Kung gusto mo makita yung pinakakaibang lugar dito sa Toronto, personally, dito kita dadalhin sa Kensington Market. Sabi nila, dati ito yung puso ng pagkain, sining at kultura dito sa Toronto. Pero bakit ngayon parang medyo nagbago na? Ang Kensington Market ay nagsimula noong early 1900s bilang komunidad ng mga Jewish immigrants. Dito, ang mga bahay ay naging tindahan, front yard naging grocery at yung mga basement naging bakery. Sa paglipas ng panahon, dumating ang iba't ibang alon ng emigrante, Portuguese, Caribbean, Latin American at Asian communities. Alam niyo ba, itong Kensington Market ay malaking part sa history ng Filipino TV. Itong mismong spot na to, decades ago, yung naging unang attempt ni Kuya Philbert at ni Kuya Anjo na i-pursue yung passion nila at that time sa music. Parang nagsimula lang sila sa basement as a recording studio and then nahanap nila tong specific na lugar na to kung saan sila nagrenta ng isang kwarto para maging recording studio nga nila para sa Filipino community na eventually naging catalyst at nag-transition into, you know, live music events, into TV, and to what is now yung Filipino TV. Unti-unting nabuo ang identity ng Kensington. Isang lugar kung saan nagsama-sama ang iba't ibang kultura at kung saan ang negosyo ay maliit, personal at community-driven. Noong 90s hanggang early 2010s, naging sentro ito ng indie music, street art, vintage fashion at experimental food scene. Naging isang lugar to kung saan pwedeng maging iba ang bawat tao at tanggap ka pa rin. Merong mga lugar na pinupuntahan mo para sa vibe, you know, para mag-chill at tumambay. Minsan kahit di na para bumili, dati yun yung Kensington Market. Pero ngayon kung mapapansin nyo, parang ang dami ng pagbabago. I mean, ang dami ng mga taong struggling, kita nyo ang daming mga addict sa daan. I mean, ramdam na ramdam mo talaga yung pagbabago over the years. So, ang Kensington Market ay hindi hiwalay sa mga problema na kinakaharap ng Toronto. Sa pagtaas ng cost of living, dumami rin ng mga taong nawalan ng tirahan. Ang homelessness at drug use ay mas naging visible, lalo na sa mga lugar na bukas, accessible, at community-based tulad ng Kensington. Kasabay nito, tumaas din ang renta. Para sa mga maliliit na negosyo, yung mga tindahang bumuo ng identity ng lugar, mas nagiging mahirap manatili. Hindi tulad ng mga malalaking mall, walang corporate backing ang Kensington. So kapag tumaas ang renta, ang unang nawawala ay yung mga maliliit na tindahan. Ang kasama nito, ang karakter ng lugar. Alam nyo, realization ko lang habang naglalakad-lakad ako dito sa Kensington Market. Di ko kasi maiwasang isipin na, alam mo yun, siguro kung dito ka nakatira or whether business owner ka or resident ka ng area na to, parang kailangan mong ma-desensitize in some way, di ba, para maging normal sa'yo yung ganun or yun nga, mag-coexist. For example, kasi ako, dati, many years ago, photographer ako and isa tong Kensington Market sa mga go-to spots ko for photography. And parang recently, hindi ko na siya pinupuntahan kasi nung mga huling punta ko dito, meron akong mga secret spots dito na mga liblib na lugar na magandang spot for photography. And nung mga last na punta ko rito, ang dami ng mga homeless na nakatambay doon and mga addict, di ba? So yung safety din ng model ko is nakakatakot. And yun nga, siguro isipin mo yun kung yun nga, meron kang bata tapos dito ka nakatira. Nakakalungkot lang na yung mga ganong bagay na, I mean, naiintindihan ko naman yung pangangailangan natin sa mga homeless shelters, sa mga rehabilitations na centers nga na ganyan. Pero nakakalungkot lang isipin, di ba? Yung mga ganong struggles na nag-i-exist dito, na nagpapabago talaga ng vibe ng buong Kensington Market. Yung ganito na medyo umiinit na yung panahon, ang dami ng pumupuntang mga tao ay nakakatulong sa mga business na meron dito. Alam mo, naisip ko din,
Di ba itong lugar na to, gaya ng sabi ko, ito yung puso dati ng pagkain, ng culture, and sining at kultura basically. So parang pupunta ka dito para magsaya, mag-celebrate. Pero habang nga naglalakad dito, napansin mo, parang ang hirap naman mag-celebrate or magsaya, tapos nakakita ka kagaya nitong sa likod ko, may mga taong nagsa-struggle, ganun. 'Di ba? Siguro para magawa mo 'yun nga talagang kailangan mo ma-desensitize siguro para ma-overcome mo lahat 'yun, para ma-enjoy mo yung vibe talaga nitong Kensington. Dati pumupunta ka rito para tumambay, para mag-food trip, para sa music at vibe. Ngayon may ibang layer na. Alam nyo, for many decades, ang isa sa mga pride talaga nitong Kensington Market ay walang mga big brands. Diba? Lahat ng nandito, mga mom and pop shops, kagaya ng mga, vintage shops, mga bars, restaurant, mga cafe, and mga music venues. And yun nga lang, sa kasamaang palad, kapag ganito na merong mga, economic crisis, sila yung pinaka-vulnerable. And very evident nga siya dun sa mga nakita natin na mga business na hindi na nag-survive. Ayun, so ito yung Kensington Market. I mean, ramdam mo pa rin naman yung spirit niya. I guess kahit anong mangyari dito sa Kensington Market, masaya ako na na-witness ko yung best nitong lugar na to. Siguro ang hamon ngayon, hindi lang kung paano ito ibabalik sa dati, kundi kung paano ito uusad nang hindi nawawala kung bakit ito minahal ng mga tao.